What's up mga ka-blessing yan? Tatlo lang akin tuturuan ngayong hapon. Ay, ganito. Wala kasing iba doon sa computer. Sa computer shop doon ko kasi sila sinusundo pag hapon na. So, 30 na tayo ngayon. Ang lang atin ituturo sa chapter 7 na kami. Chapter 7. Chapter 7 na kami, dumalo si Iso sa kapistahan ng Wala ba suman? kumbol. Ano kami suman? Pa-deliver mo kay Superman. Ba't man suman? Sinaut makinig tayo. Walang kasama tayo. Kailangan makasagot ng maayos. Oo, kasagot tayo, di ba? Di ba? Hello? 20 yan. Sige. Oh, at sa'yo marunong magdasal nga. Ikaw, marunong ka na, no? Di ako marunong. Di nga ano yun, pangan sa... Oh, sige. Anong mahal? Pangan lang ako eh. Pagsimula. Treasurer lang ako sa school. Hindi makinig ka na lang kayo sa panalangin ko para sa content. Hindi. Treasurer ako, top 6. Sige, manalangin tayo. Oh, ganito. Tingnan, close yung mata. Yan. Yes, Lord God, Lord, marami pong salamat sa hapong ito, Lord God, Lord, na kaya tatlo lang po, Lord God, ang aking mga batang tuturuan, Lord God, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, talino, Lord God, sa mga salita na aking bibitiwan. Lord God, Lord, gamitin mo lamang po ako, Lord God, na bilang patutuo sa kanilang buhay. Lord God, ang kanilang nanay, tatay, Lord God, di ka po magbigay ng kita na araw-araw, Lord God, sa mga batang ating turuan na ibang wala dito, Lord God, sana sa sunod namin pagkita makasama din namin sila, Lord God. Salamat po sa hapong ito, Lord God. Ito lamang po aming samantalangin na may pananampalataya sa pangalan namin Panginoong Kristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! very good. Amen! 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 Mainit dito tayo. Amen! Amen 11! Dali ka, di ba sa inyo amen? Di ba sa makinig inyo lang siya. 11? 11 sa inyo? Yung ay amen pala sa inyo? Ibig sabihin ng amen, tinatanggap ko. Tandaan nyo, tinatanggap ko si Kristo na manliligtas. 11! Sige, simulan natin. Tingnan nyo na ang dalawa. O makinig ka na. Nakikinig naman ito O dumalo sa chapter 7 tayo kay Juan. Dumalo si Jesus sa kapistahan sa araw ng mga kubol. Anong kubol? Hindi ko lang. Yung kubol yung mga ihintil. Yung meron silang ginaganap na listahan kung saan nag-ipon-ipon sila iba't ibang mga paninda. Yan. So diyan, pagkatapos ng mga bagay, tingnan mo na din, sundin mo. Oo nga, siyempre matanda na ako, may buhok talaga yan. O diyan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus ay naglibot sa Galilea. Saan naglibot? Galilea. Good. Sa araw niyang maglibot sa Judea, dahil ang mga Hudyo ay naghahanap ng pagkakataong upang siya ay patayin. Ang kapistahan ng mga kubol ng mga Hudyo ay malapit na. Makinig ka, tingnan mo yan. Kasi ito nakinig siya kahit wala sa libro. Sundin mo siya na. Kaya nga sinasabi sa kaniya ng mga kapatid niyang lalaki, umalis ka rito, pumunta ka sa Judea nang makita rin ng iyong mga alagad ang mga gawang ginagawa mo. Ito ay sapagkat ng isang tao na nagnanais na makikilala ang madla ay hindi gumagawa ng anuman ng palihim. Kung dahil ginagawa mo ang mga bagay na ito, ipakita mo ang iyong sarili sa sanlibutan. Tingnan mo yan para makasagot ka agad. Ito ay sapagkat maging ang mga kapatid niyang lalaki ay hindi sumasampalataya sa kaniya. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa kanila, ang aking oras ay hindi pa dumadating. Ngunit ang iyong oras ay laging handa. Hindi nagagawa ng sangkatauhan na kapuutan kayo ng ngunit. Maupo na din ako. Upuan na lang to. Kasi nag-upo na kayo eh. Yan. Yan. Hindi, wala pa. Nag-upo lang ako. Saan ka na ba? Sa 7. Ito. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa kanya, ang aking oras ay hindi pa dumadating. Ngunit ang iyong oras ay laging handa.
hindi magagawa ng katauhan na kapuutan kayo, ngunit ito ay napupuot sa akin dahil nagpatotoo ako. Patungkol dito, nagpapatotoo ako na ang mga gawain nito ay masama. Sa kapistahang ito, umahon kayo. Hindi pa kayo aahon sa kapistahang ito dahil ang aking oras ay hindi pa nagaganap. Nagaganap. Pagkasabi niya sa kanila, ang mga bagay na ito ay nanatili siya sa Galilea. Saan nanatili? Galilea. O tingnan mo yan, huwag ka maglaro ng laro. Nakasagot na ako. O di wala pa, tinitry ko lang yung isip niya. O makinig lang. Pagkakaahon ng mga kapatid niyang lalaki ay umahon din siya sa kapistahan. Umahon siya ng hindi hangad kundi palihim. 20. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo 40 na. at nagtanong na saan siya. O huwag kayo mag-isip sa premyo kundi yung pagpanan nyo, ito ng pansin yung tinuturo ko. Para din to sa inyo, pag malaki na kayo, di kayo na din magtuturo katulad ko. Diba? O i-hide nyo yung salita ni Kristo. Ayun lang. Kasi natutuwa yung Injil sa langit kapag nag-hide kayo ng salita niya, yung kabutihan. Ayan. Iko ko na kuno. Ha? Iko ko na. Anong okay na yun sa sugat mo ah? Magaling na. Meron na din po ako nito. Huwag ka lang magtakbo ng takbo, magsinilas ka. O buhay pa rin yung sinilas ah. Saan ba yung sinilas binigay ko? Hindi. Hindi ako nasira. Sinira mo? Hindi. Oo, natanggal lang. Wala kaming nasira dito. Sa akin, butas na. Oo nga, ang laki no. Ay, marami nang binili sinelas. Puro sila. Sige na. Sa sunod na ulit na ako na December, malapit naman. Sabi ng iba, hindi ka. Sana tayo. Panahon ng kapatid. Pag niya lalaki, umahon din siya sa kapistahan. Sundan mo dan. Ayan o. Okay, sakit maupo no. Walang upuan tayo, okay lang yan. Masaya ka? Hindi pa ako ahon sa kapistahan ito dahil sa aking oras ay hindi pa naganap. Panahon ng mga kapatid niyang lalaki. Tagakuan ako mas bati ah. Bati ka? Sa ano kami, Negros Oriental. Oo. Saan na tayo? Pagka ng mga kapatid niyang lalaki umahon din siya sa kapistahan. Umahon siya ng hindi hayag kundi palihim. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo at nagtanong na saan siya. Nagkaroon ng maraming bulong-bulungan sa mga tao patungkol sa kaniya. Sabi ng iba siya ay mabuti. O huwag ka maglaro kasi mahangin. Makunan ako ng ligabok. Sabi ng iba hindi ka niyang nililigaw ang mga tao. Magkaroon man walang nagsalita ng hayag patungkol sa kaniya dahil sa takot ng mga Hudyo. O dito na tayo sa sa pula. Dito na tayo sa pula. Nagturo siya sa kapistahan. O ayan. Ayan. Sundan yun. Nang nasa kalagitnaan na ang kapistahan ay umahon si Jesus sa templo at nagturo. Nagturo. Sa likod na. Sa likod na. Namangha ang mga Hudyo na nagsabi, sinong naman na? Namangha? Hudyo. Okay, nagkauga kasi. Olyo, Hindi ako nagtitanong. Ako lagi nakakasagot. Kasi nakinig ka eh. Kinig ka din para makakuan mas kuya ko. Paanong nakakalabasa ang taong ito, gayon din naman siya nag-aaral. Sumagot si Jesus kanila at sinabi, ang aking turo ay hindi sa akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. Sino daw ang nagsugo sa kanya? Sa kay Jesus? Sino pangalan? Diyos. Sinong Diyos? Yung maliban sa Diyos? Yung anong tawag sa... Anong tawag sa... Di ba may nanay kayo? Anong tawag sa Ilaw. Hindi yung... Di ba yung tatay mo? Ano pang tawag sa ibang salita sa tatay? Tatay. Papa. Isa pa. Meron pa. Daddy. Isa pa. Alam mo. Ano? Tatay. Tatay. Hindi, Itay. meron pa. Father. Maraming tawag sa tatay. Ama. Ayan, yung ama. Ibig sabihin yung ama. Honor. Yung tinutukoy dito yung ama ni Kristo, ha? Tandaan nyo. Kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalukuhan ng Diyos, ay malalaman niya ang patungkol sa turo. Malalaman niya kung ito ay mula sa Diyos o ako ay nagsasalita. Ay, wag mong kan kasi gabok.
mula sa aking sarili. Siya ang nagsasalita mula sa kaniyang sarili at naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Siya na ang naghahanap ng kaluwalhatian na nag-utos sa kaniya at totoo. Sa kaniya ay walang kalikuan. Hindi ba binigyan kayo ni Moises ng kautusan? Sino nagbigay? Moises. Oh, yan. Gayon pa man, walang nagsasagawa siya man sa inyo ng kautusan. Bakit hinanap ninyo ako upang patayin? Sumagot ang mga tao at sinabi, ikaw ay mayroong demonyo. Sino ang naghahanap upang patayin sa iyo? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, isang gawa ang aking ginagawa at kayong lahat ay namangha. Kaya nga, binigyan kayo ni Moses ng saan pupunta sa papa mo? Bago yung motor niya, no? Enma. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, isang gawa ang aking ginagawa at kayong lahat ay namangha. Kaya nga, binigyan kayo ni Moses ng pagtutuli. O pagtutuli, ano pagtutuli? Yung ano? Tutuli. Oo. Pili. Hindi, ano to? Malulunod. Di ba yung di ba bata ka pa hindi ka pwede tulian, anong tawag? Anong tinutuli? Very good, magaling. Oh, tinutuli talaga yung lalaki. Pag Pati naman yung matanda babae, na. butas dito. Yung tainga? Ay, depende yun kung kaya niya ang sakit. Bagamat hindi ito mula kay Moses, kundi sa mga ninuno at sa araw ng Sabat. Anong Sabat nga? Sabi ko sa inyo nakaraan. Sabat. Pang ilang araw? Pang-pito. Very good. Alala mo Sa atin yung anong araw yung... Linggo. Very good. Nagaling din. Basta si Evan dito. Hindi, pinapalala ko lang. Ay, pinapaalala lang pala. Kasi magaling kayo magsagot Okay kayo magaling ka lang din. Sa araw ng Sabat ay nagtutuli. Ibig sabihin sa araw ng Linggo sa atin nagtutuli. Kasi dito sa libro to sa aklat to ng nila. Linggo sila nagtutuli yung mga bata. Kayo ng isang lalaki upang huwag lumapag sa kautusan ni Moises. Ano ang naggalit? At kayo sa akin dahil pinagaling ko ang isang lalaki sa araw ng Sabat. Huwag kayong humatol ayon sa nakikita. Huwag humatol kayo ng matuwid na paghatol. Dito na tayo sa baba. Sa pula. Anong nakalagay sa pula? Si Jesus ba ang Mesiyas. Saan ka na? Saan ka na dyan? Very good. Ang Mesiyas, ano? Alam nyo, hindi? Mesiyas. Yung Mesiyas, ibig sabihin naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi nagbibigay sa mga tao ng tamang informasyon o ituturo ng magandang balita. Ayan. Sinabi nga ng ilan sa mga taga Jerusalem, hindi ba siya ang kanilang hinahanap upang patayin? Narito siya at hayagang nagsasalita at wala siyang sinabi sa kaniya. Totoo kayang kinikilala ng mga namumuno na ito nga ang Mesiyas? Alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Ngunit kapag dumating na ang Mesiyas ay walang makakalam kung saan siya nagmula. Dito sa pangpanatalata, tatlo. Sa malakas na tinig nga ay nagtuturo si Jesus sa templo. Saan nagturo? Templo. Okay, pag agad. Anong dalawa na uya? Ano? Anong dalawa na ahalo? Ako nga. Kaniya ang sinasabi, kinilala ninyo ako at sa alam ninyo ang aking pinagmulan. Hindi ako narito kung sa 7 million sarili ko lamang, subalit siya na nagsugo sa akin ay totoo. Hindi ninyo siya kilala. Kinig kayo. Kinig, sundan. Kilala ko siya dahil ako ay mula sa kanya at sa ako ay sinugo niya. Humahanap nga sila ng pagkakataon upang hulihin siya, ngunit walang humuli sa kaniya. Huwag mong kanin kasi makakuan yung alikabok kaniya dahil hindi pa dumating ang kaniyang oras. Sinong hinuhuli? Jesus. Very good. Hiho. Marami sa mga tao ang sumasampalataya sa kanila. Kanilang sinabi kapag dumating ang Mesiyas. Sinong Mesiyas? Jesus. Very good. Diba? Tayo dalawa. Gagawa ba siya? Magilig ka. Yan ang mas maraming tanda. Mas marami pa kaysa sa ginawa ng lalaking ito.
Nang nag-usap-usap ang mga tao tungkol sa kanya, narinig ito ng mga Parisiyo. Sino daw nakakarinig? Parisiyo. Ang mga Parisiyo at ang mga pinunong saserdote ay nagsugo ng tanod ng templo upang hulihin siya. Lagi ka sila sa paklo. Sino nagpahuli kay Kristo? Ha? Sino nagpahuli? Sana tayo. Ayan, nasa akuan, pang-apat. Halisi wala. Yun, di ba ang pinanggit ko kanina Parisiyo? Yung mga Parisiyo. Dito. Saan dito? Andyan. Dumapat dito. Hmm. Han. O sino nagpahuli kay Kristo? Anong pangalan? Jesus. Parisyo. Hindi, may masunod dyan. Dito. Hindi yun sinabi ko na kanina. Yung mga pinunong ano. Pinunong ano. Sa Serdoti. Oh, very good. Oh, saserdote. Tandaan mo ha. Alis na ako. Hindi, ako ka maalis, hindi pa tapos. Nagsugo ng mga tanod ng tindo upang hulihin siya. Kaya nga sinabi si Jesus sa kanila, makakasama pa ninyo ako ng maikling panahon. Pagkatapos ako ay pupunta sa nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa kanya? Hindi yung kanina nabanggit mo? Ama. Ayo, very good. Tata. Hanapin ninyo ako at hindi ninyo ako matatagpuan. Hindi kayo makakapunta sa kinaroroonan ko. Ang mga Hudyo nga ay nag-usap-usap. Huwag kayo maglaro kasi hindi pa tayo tapos. Saan ba siya na papunta na hindi natin siya matatagpuan? Siya ba ay papunta sa mga Hudyo na kumakalat ng mga Griego at tuturuan ang mga Griego? Ano ang salitang ito na sinabi niya? Niyang hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako matatagpuan?